Sa unang pagkakataon, nakapagsuot ng magandang dress si Celeste. Maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok at may cute na ribbon pa na kanyang suot sa may hairband. Saktong-sakto ang sapatos na binigay. Hindi gaya na nakasanayan niyang flat shoes na kapag tumatakbo siya, umuusli at nalalaglag. Ibang-iba ang trato sa kanya ngayon dito sa bahay ampunan. Ito'y dahil natagpuan na siya ng kanyang tunay na pamilya. Ikaw na siguro ang nag-iisang bata ngayong taon na naibalik sa kanyang mga magulang. Alam mo ba kung gaano ka kaswerte, Celeste? Wika ni Sister Wilma. Oo nga po, sister. Maraming salamat po sa pag-upkup sa akin. Tungkulin namin yan. Pasensya na kung di ka mabigyan ng maayos na kagamitan, ha? Tayo rito ay nasasanay na lang sa mga damit na pinaglumaan ng iba. Minsan lang tayo nakakatanggap ng magagandang damit. Ayos lang po yan. Ang importante may maisuot. Nako, mabuti na lang at di binago ng kahirapan niyang pagiging mabait mo, Celeste. Karamihan sa mga tao, oras na nagigipit, nakakagawa ng mga hindi magagandang bagay. Konti lang yung nananatiling tapat at masipag. Lahat, dumidiskarte sa iba't ibang paraan. Masama po ba yun? Hindi naman. Ang sa akin lang, oras na may ibang taong napapahamak at may mga natatapakan na para lang matupad ang gusto natin, baka hindi naman talaga nararapat na ipilit pa ang isang bagay. Kung itinadhana, ibibigay ng kusa. Gaya mo, nahanap ka na ng mga magulang mo, Celeste. Tama po kayo, sister. Niyakap siya nito. Mas mainam, nakalimutan mo ang naging karanasan dito sa bahay ampunan. Magsimula ka ng panibagong alaala. Yung masasaya, kumain kayo ng sabay ng mga magulang mo. Ibibili ka nila ng mga damit na hakasya sa'yo. Ipapasyal, yung mga ganong bagay. Huwag mo nang isipin ang mga panahong nakikipag-away ka para sa isang piraso ng manok. Tumango si Celeste at excited na tumingin sa tanggapan ng bahay ampunan. Pumasok ang isang ginang kasabay ang asawa nito. Naiiba sila sa lahat ng taong nasa paligid dahil puro bago at branded ang suot. Magkabila ang bracelet, makintab na relo at tigda-dalawa kung magsuot ng kwintas. Ang mag-asawang Del Rosario. Tay! Nay! Excited na tawag niya. Celeste baby, halika. Uwi na tayo. Nakahanda na ang kwarto mo sa bahay. Talaga po? Namiss ko po kayo agad. Tumakbo siya at yumakap dito. Oh, come on. Ilang linggo ka lang naming hindi nakasama. Pero ang tagal ng proseso ng mga papeles. Huwag kang mag-alala. Mapamaraan ng daddy mo. Tama. Umuwi na tayo para makapamasyal ka mamayang hapon. I am excited. Saad naman ang kanyang ama. Ako ang nag-ayos ng kwarto mo, baby. Sigurado magugustuhan mo. Dagdag ng kanyang inang si Madeline. Kahit ano po, Nay, basta galing po sa inyo ni tatay, tatanggapin ko. Salamat, Sister Wilma. Napakamasunuri ng anak ko. Alam kong dahil yun sa pag-aalaga niyo dito sa bahay ampunan. We will donate food and clothes for the children bilang pagtanaw ng malaking utang na loob dahil inalagaan niyo si Celeste. Malumanay na sabi ni Madeline bago yumakap sa kanya. I'm blessed because I found you, baby. Naluluhang tumingala si Celeste at nag-usal ng dasal. Hindi siya makakalimot sa Panginoon na nagbigay sa kanya ng daan para maranasan ang pagmamahal na gaya nito. Pagdating sa bahay, agad siyang inasikaso ni Madeline. Aligagaya ito sa paghahanap ng damit na hakasya sa kanya. I'm sorry baby ha, nabisi kasi ako sa trabaho, kaya minadali ko yung paghahanap ng damit para sa'yo. Hindi ko nasukat na maayos, masyado ba mahaba? Ayos naman po to, maganda nga to, hindi ako lalamigin. Umikot siya para ipakita ang disenyo ng damit. Umabot hanggang sa bukong-buko niya ang simpleng dress na ito. Maluwag sa dibdib, at ang linya ng balakang nasa kanyang hita. Para bang hindi ito damit pang teenager. Sigurado ka, baby?
Nay, ayos lang po. Sanay ako magsuot ng ganito. Kahit sa bahay ampunan po, malalaki ang damit ko. Bibili tayo ng dress na kakasya sa'yo, ha? Hinaplos nito ang buhok ni Celeste. Can you call me mama instead of nanay? Bata pa naman ako. Ang lakas makatanda ng nanay, baby. Sige po, mama. Very good. Tara na't maghahaponan pa tayo sa baba. Hindi po tayo matutuloy sa pamamasyal? Tanong niya, habang pababa sila sa magarbong hagdan. Oo, may mga bisita kasing darating mamaya kaya ikaw, sa kwarto ka na muna kasi seryoso ang usapan namin. Kailangan mag-focus kasi tungkol sa negosyo yon para mapanatili natin itong bahay. Kailangan kumikita ang pamilya natin ng milyon-milyon. Okay po, ma. Bibilisan ko po ang pagkain. Good baby. Nagkaharap sila sa pagkainan. Naglalaway ng husto si Celeste sa bango ng mga nakahaing putahe. Karamihan, hindi pa niya natitikman. Iha, lead the prayer. Utos ni Bernard. Sige po, Papa. Agad na kumuha si Celeste ng ulam pagkatapos ng mabilisang dasal. Dahan-dahan siyang kumukuha kaya natawa ang ama. Baby, sa atin lahat to. Kumain ka hanggang sa mabusog. Basta wag lang sumakit yung tiyan mo, hindi tayo mauubusan. Salamat po. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Celeste. Lumantak na siya hanggang sa mapuno ang sikmura. Hindi siya nag-iwan ng tira sa plato, maliban na lang sa iilang buto ng manok. Tapos na po ako. Wait for us to finish bago umalis. Paalala ni Madeline. Okay po, Mama. Nag-uusap ang mga magulang niya tungkol sa mga trabaho. Kaya pinagmasdan niya na lamang ang mga ito. Nung tumahimik na ang mesa, saka lang siya tumikim at ngumiti. Papa, Mama, paano po ako napunta sa bahay ampunan? Iha, itinakbo ka ng babaeng naglabas sa'yo sa nursery. Alam mo, bilang mayayamang tao, nagkalat din yung mga taong galit at inggit sa amin. We were so happy to have you. Kaya humanap sila ng paraan para saktan kami. Uminom ng wine si Madeline bago nagpatuloy. You're 14 years old now. Alam mo ba kung ilang taon ka naming hinintay, Celeste? Matagal ka naming hinanap. Now, kapag nababanggit kung paano ka nawala sa amin, nasasaktan ako. Can we agree that you will have to stop talking about it? Huli na sana ito, baby. Tama ang mama mo, Celeste. Dagdag pa ng kanyang papa. Sorry po. Gusto ko lang naman po kasi na malaman kung gaano katagal na nawala ako sa inyo. Siyempre matagal ko rin po kayong inasam na makilala. Di nga ako makapaniwala na nahanap niyo po ako. Maraming salamat po kasi hindi kayo tumigil sa paghahanap. You're welcome, baby. Tugon ni Madeline bago ibinaba ang kupita. Tapos na kami ng papa mo. Go upstairs and play with your dolls. Maghahanda pa kami para sa meeting. Sige ma, una na po ako. Umakyat siya sa hagdan at pumasok sa silid. Napakalaki ng kanyang kwarto. Maraming damit sa closet. Bagamat hindi niya size ang mga ito. May mga laruang pambata na may price tag pa sa likod. Kahit wala siya sa edad sa paglalaro ng maliliit na truck at manika, pinilit niyang galawin ang lahat. Inisip na lamang ni Celeste na bumabawi siya sa kanyang pagkabata. Dati kasi, pinagdadamutan siya ng mga kalaro. Ngayon, solo niya na lahat ng gamit dito. Sinubukan niyang matulog sa napakalaking kama pero hindi siya sanay. Namamahay siya. Kahit anong paggulong, hindi siya dinadalaw ng antok. Binulabog siya ng pagkatok mula sa pinto. Sino yan? Hi. Bati ng isang binata sa pagbukas ni Celeste. Ikaw ba si Celeste? Ako nga. Ba't ka nandito? Baka anong isipin nila mama? Anong kailangan mo? Pumasok ito ng walang pasabi. I don't need anything from you. Sinabi lang nila na may makakalaro daw ako dito pero mukhang wala naman. Look at your toys. 9 years old ka ba? Hindi ah. Kauuwi ko lang kasi dito sa amin kaya yan ang binili ni na mama. Is that so? Mukhang hindi naniniwala sa kanyang binata. Kung kaya't sinabi niya ang lahat. Sa huli, pumalakpak pa siya. Kaya, tsaran! Nandito na ako ngayon!
That's actually great. But you should ask them for better clothes. Tingnan mo nga yung suot mo. Is that Tita Madeleine's old dress? Hindi, bago to. Sadyang mali lang sa size. Well, sabi mo eh. Come here, magpapakilala ako sa'yo. Lumapit si Celeste at tinanggap ang palad nito. Shake my hands. Ba't ba nakahawa ka lang? Wala bang TV sa bayang punan? People shake hands all the time. Okay na. Sinunod niya ang gusto nito. Pagkatapos nagtanong. Anong pangalan mo? Zayden. I have 2 older siblings, si Kuya Chuck and Ate Ruth. They are old now, kaya ako naiiwan lagi sa bahay. I'm 15 by the way. Ako si Celeste Del Rosario, 14 years old at mahilig sa Jolens. Natawa ito. Di ka mahilig sa mga platforms online? Kung sa bagay, basta ganyan ang pormahan. Never mind. Pareho lang tayong pinagsama kasi hindi pwede makinig sa baba. Kaya wag mo ako inaaway ha. Ipinilig niya ang ulo sa kaumirap. Baka nakakalimutan mo. Kwarto ko to. Lumawak ang ngiti ng binata kaya napaiwas siya ng tingin. May TV ako dito, manood tayo. May snacks din dito sa drawer. Humilata si Zayden. Okay, anong papanoorin natin? Turn it on. Kinalikot niya na matagalang telebisyon, pero hindi ito bumukas. Tumayo si Zayden para isaksak ang TV, bago pinindot ang button sa gilid. It's broken. Hindi bago lang yan. No shit, Miss Detective. Tignan mo ang design lang yan yung malaking block sa gitna ng screen. Disenyo lang. Malay ko, di ko pa naman nabubuksan yan. Baka nasira ko kanina habang kinakalikot ko. That's impossible. Maingat ka naman kanina unless pasadya kang binigyan ng sirang TV nung beloved dear parents mo. Di ka naman nakakatulong Ano ina-expect mo? Imagine ko yan. Hindi naman, pero wala kasi tayong gagawin kundi tutulala habang nag-uusap sila sa baba. Luckily, I brought my phone. Halika. Bawal sa amin manood ng kalaswaan. Asar na tumingala si Zayden. Hindi to bastos. Sige na, hop on the bed. Lumapit siya at sabay nilang pinanood na activity na ginawa nito para sa science project. Look, it's great right? Kapag pinagsama mo ang dalawang chemical compound na yan, magkakaroon ng tinatawag na luminescence. Nalukot ang mukha ni Celeste. Namamangha siya kay Zayden. Kahit ang totoo ay wala siyang maintindihan sa pinagsasabi nito. Magkano raw ang bili kapag nagbenta ka ng ganyan sa bangketa? Hindi matapos si Zayden kaya nilinaw niya. Maganda siya tapos based sa video mo ang lakas-lakas ng sinag. Pwede ang dekorasyon sa Pasko. What if ipagpalagay natin isang plastic ng ice water mga 100? Pwede na no? Right. Huminga ng malalim ang binata. Di ba masyadong mahal ang 100? Sige, ilagay natin sa mga 80 pesos, ganon. Celeste, this is just an activity for school. Kaya umiilaw kasi nagre-react ang isang chemical sa isa pa. Meaning, mawawala rin ang sinag nun because it's done mixing together. Di siya pwedeng ibenta? Doon nasayangan siya. Yun lang ba naintindihan mo? Oo, wala naman akong paki sa science project mo Di ako nag-aaral. Tell your parents about it. Importante na makapag-aral ka. Maybe we can be classmates. Binigay nito ang cellphone sa kanya bago nagtakip na muka. May games ako dyan. You can play with it or look for movies. Matutulog na lang siguro ako. Okay. Nag-enjoy si Celeste sa phone ni Zayden. Nakipag-picture pa siya habang tulog ang lalaki sa kanyang background. Noong oras na para umalis ang binata, nakaramdam siya ng panghihinayang. Why are you sad? Mamimiss kita. You mean mamimiss mo yung cellphone ko? Oo, magpapabili din ako niyan. Yung mas maganda pa dyan. Inilibot ni Zayden ang tingin sa paligid. Bago tumapat sa kanya mga mata nito. Kung ako sa'yo, mag-iipon ako ng maraming pera. Don't count on your parents so much. Anong ibig mo sabihin? Nahanap na nila ako. Kompleto na kami. I am my parents' son. Kita mo yung sa suot ko. At sa eskwelahan ko saan ako pumapasok. We live well and I reflect what kind of wealth we have. Ikaw, natagpuan ka ng magulang mo. Pero mas bago pa ang laruan mo kaysa sa mismong damit na sinusuot mo. Lumapit ito sa kanya at bumulong. Maghanap ka ng family picture nila dito sa bahay.
Namulsa ito habang naglalakad pababa ng hagdan. Pinilipit ni Celeste ang damit na suot at naiilang na pumasok ng kwarto. Hindi niya gusto ang pahiwatig ni Zayden. Wala naman itong alam sa buhay nila kaya ba't parang ang dali-dali nitong husgahan ang kanyang mga magulang. Pero dulot din ang sinabi ni Zayden, sinikap niyang humanap ng magandang timing para ikutin ang buong kabahayan. Sa mismong salas wala siyang picture, pero may portrait ng 3 taong nagyayakapan sa pinakagitna. Si Madeline, si Bernard, at isang binatang hindi pamilyar sa kanya. Ate, sino po yan? Tanong niya sa isang katulong. Siya si Kuya Jonas mo. Matanda na 1 taon. 3 taon na siya nasa States. Doon siya pinag-aaral nila sir at ma'am. Bakit po? Natawa ang babae. Ba't pa nga ba? Ano pa ba madalas sa problema sa mga binatang kaedad niya? Buti nga umalis na yan dito eh. Alam mo, bata pa lang, ang lakas na niyan manilip. Talaga po? Oo, kapag bumalik dito yung batang yan, kusa na ako aalis. Hindi pa kami nakakalimot sa ginawa niyan kaya nalipat sa ibang bansa. Biruin mo ba namang sinila ba ng buhay yung isa sa kasamahan namin dito habang natutulog? Laki ng binayad niya naman para di magsumbong ang biktimang yun. Namutla si Celeste. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang kanyang kuya. Kapag nagkita sila sa personal, matatanggap kaya siya nito? Lumipas ang ilang linggo at hindi dumating ang ipinangakong bagong damit. Hindi na napag-usapan kung papasok ba siya sa eskwela o ano ang plano nila para sa kanya sa hinaharap. Isang gabi, kinausap niya si Madeline at Bernard. Pa, ma, gusto ko po sanang mag-aral. Pwede po ba yun? Yes, dear. Of course naman. Kailangan mo mag-aral. It's just that, hihintayin muna natin ang pagbabalik ni Jonas para sabay kayo mag-aral sa Preston. Sagot ng kanyang ina. Preston High? Yung pinapasukan po ni Zayden? Oo, it's a private school. May connection kami ng mama mo doon. Don't worry. Magtatapos ka kasabay ng Kuya Jonas mo. Salamat po. Walang anuman, sweetheart. Nga po pala, yung TV sa kwarto ko sira po. Hindi ko naman po sinira yon. Noong unang dating ko nga sinubukan yung buksan ni Zayden pero may itim sa gitna ng screen. What? Maayos naman ang pinakabit namin yun doon, baby. You don't need to lie, just accept it. Ikaw ang sumira kaya akuin mo. Huwag mong ginagamit ang pangalan ni Zayden. Saway ng kanyang ina. Pero hindi naman po talaga ako yung sumira doon eh. Then what are you saying? Multo ang gumalaw doon? Umirap ang ginaw sabay tabig ng plato. You're making me feel bad, iha ha? Dahil dyan, hindi tayo bibili ng bago. Kailangan pagtiisan mo yung TV na yon. Sige po, ma. Wala naman siyang ginawang masama, pero tinanggap niya na lang. Good girl. Alam mo, iha, there's greatness in accepting that a mistake is your fault. Ibig sabihin lang nun is mature ka mag-isip. May kasabihan ng mga matatanda, di ba? Pinagpapala yung mapagkumbaba. Pangangaral ng kanyang ama. Naintindihan ko po. Binilisan niya ang pagkain at bumalik na sa silid. Hindi may paliwanag ni Celeste kung ba't pakiramdam niya pinagkakaisahan siya ng kanyang mga magulang. Maya-maya, may kumatok sa pinto at yun ay si Madeline. Agad na pinagbuksan ni Celeste ang ina. Ma, sorry po kanina. It doesn't matter anymore, iha. Heto, may dala akong ice cream para sa'yo. Tumaas boses ko. Di ko naman sinasadya. It's just that matigas ang ulo mo. Pag sinabing mag-sorry ka na lang, just say the word. Napayakap siya rito ng mahigpit. Opo, mama, hindi na po mauulit. Good, iha. Very good. Makalipas ang 3 buwan, halos maging pipi na si Celeste sa katahimikan ng bahay. Kahit ang katulong na dati lagi niyang kausap, pinatanggal ng hindi niya alam. Naghihintay siya na mabigyan ng atensyon pero laging busy si Madeline at Bernard. Bawal pa naman siyang lumabas kaya ang ending, tumutulong na lang siya sa paglilinis. Ang pagdating ni Kuya Jonas niya sa bahay ang pinakahihintay niyang mangyari. Excited na siyang magkaroon ng kuya kaya naman sa wakas, sinundo ito sa airport ng mga magulang. Nasa sala siya at nag-aayos ng snacks sa lamisita. Nandito na siya. Bulungan ng mga katulong. Inayos ni Celeste ang bestida at hinintay ang pagbubukas ng pinto. Unang pumasok ang mga magulang kaya nagmano siya sa mga ito.
Magandang hapon po, Ma. Magandang hapon, Papa. Nagtama ang mata nila ng binatang kapapasok lang. Sumilay ang isang ngisi sa mukha nito. Wow, Dad! Hinanapan niyo ako mapapangasawa? No, son. Siya si Celeste. Ang nakababata mong kapatid. You have to respect her. Nagpunas ng pawis ang ama. Yeah, right. Well then sis, wala bang yakap dyan? Nag-alangan si Celeste na lumapit. Hindi niya nagustuhan ang tingin ng lalaking ito sa kanyang dibdib at muka. Kuya, hello po. Yan, huwag ka mahihiya sa akin. Kasi magkakasama tayo ng matagal. Nagsimula rin nung mismong araw na yon ang kanyang kalbaryo. Mom, my other phone is spent. Paano ba yan? I can contact my friends with just potato phone. Ibili niyo naman ako ng latest iPhone model. Reklamo ni Jonas habang kumakain. Alright, pasensya na. Hindi namin napansin na sira na pala yung phone mo. How about your clothes? Tama lang ba ang size? The bags? Yes, I didn't like the colors pero pwede na rin. But I still have to shop for my essentials. Jonas, di ba may perfume naman sa banyo mo? We made sure kompleto na yung mga gamit mo doon. Dad, no way! Maling brand naman yung pinili niyo eh. I want the limited edition, Dior Seasonal Scents. Parang binili niyo lang sa mall yung mga nasa banyo ko. Fine. Huwag mo na pagtaasan ng boses ang daddy mo, we'll buy it. Thanks, Mom. Tumikim si Celeste at ngumiti. Pwede po bang pasabay na rin ako ng underwear? 5 lang po kasi meron ako, Ma. Why do you need that? Nasa bahay ka lang naman. Nobody would know if you're not wearing anything sa baba. Sabi ni Jonas. Sige na, isasabay din namin yan, Iha. Remember, okay? Sa Lunes na ang pasok niya sa school, so be ready. Pahayag ni Madeline. Excited na tumango si Celeste at hindi pinansin ang malakas na tawa ni Jonas sa kanyang tabi. Maya-maya pa'y naramdaman niya ang paghipo nito sa kanyang binti. Kuya Jonas, pwede bang wag mo akong hawakan dyan? Pa, si Kuya Jonas hinihimas yung legs ko. Sumbong niya agad kasabay ang pagtayo. Agad na nagkunwaring inosente ang lalaki. Shut up, Celeste. You think mas maganda ka pa sa girlfriend ko? Relax. Kahit bayaran mo ako, di kita gagalawin. Tama bang sabihin ito yon? Nawindang si Celeste. Hindi siya sanay sa ganitong pahikitungo. 15 anyos pa lang naman si Jonas. Ba't ba malasway ito magsalita? Celeste, umakyat ka na. Kakausapin namin ang kuya mo. Go on, Iha. Wala na siyang magawa kundi magtatakbo papasok ng kwarto. Nilock niya ang pinto at maging mga bintana. Wala siyang tiwala sa Jonas na yon. Tila ba hindi ito normal kung mag-isip? Nakakatakot tuloy siyang maiwan kung sila lang dalawang nasa bahay. Hindi naman bumuti ang sitwasyon na mag-aral na sila. Kahit lamang si Jonas sa grade level, naging magkaklase pa rin sila kasama si Zayden. Why are you here? Bungad ng binata na magkita sila ulit. Kilala mo to? Mom said she's my sister. I'm back, Zayden. Takot ka bang maungusan kita? The top dog is back. Saad ni Jonas. Di kita kinakausap, retard. I'm talking to Celeste. Ba't ka nandito? We both know you don't belong in the same year level. Napangiwi siya. Ba't ba ang dami mong tanong? Di mo ba kayang sumaya para sa akin? Mabuti nga to nakakasabay ako sa inyo. Hindi ako napag-iiwanan. Umiling ang binata at namulsang naglakad paalis. Yabang niya, no? You think he's smart? Madalas akong kinukumpara ni Dad sa kanya. Do you think he's good? Tanong ni Jonas sa kanya. Oo, din ututo ka. Kung ako sa'yo, dapat sa akin ka sumusunod. Gusto mo bang paalisin ka ni Mama at Dad? I can make them throw you out. Anak din nila ako. Kaya malayong mangyari ang sinasabi mo. Paborito ka lang kasi lalaki ka. Umalis si Jonas at nakipagkamay ito sa mga kaibigan. Naiwan si Celeste na nakatulala sa mga bagong kaklase. You're new? Let's swap numbers. Wala pa akong phone eh. What? Anong gagawin mo kapag may project tayo and we need to communicate with each other online? Tatapusin ko na lang sa rumang party ko para di ko na kayo maabala. Yeah, right. Maarting sabi ng kaklase niya bago inusog ang silya palayo. Inilabas ni Celeste ang notebook para magsulat. Hindi niya pinansin ang simpleng pag-irap ng kababaihan. Magiging proud sina Madeline at Bernard sa kanya. Magiging paborito siyang anak higit kay Kuya Jonas niya kung magsisikap lang siya.
Naging maayos ang unang linggo sa eskwela. Nagsimula lang magbago ang lahat nung magkaroon ng kaaway si Jonas. Teacher, siya ang sumuntok sa akin, oh. Sinabi ko lang naman na wag niyang kopyahan assignment ko eh, pero pinipilit niya. Kung di ko raw ibibigay, sasaktan niya ako. Sumbong ng isang lalaki sa kabilang section. Ma'am, di ko naman kukunin ang assignment niya para sa subject niyo. Kundi lang inutos si Celeste. Kung tignan niyo pa ang notebook ko, may mga sagot ako dyan. Yung kapatid ko wala, kaya bilang kuya, naganap ako ng paraan para may maipasa siya. Agad kinuha ni Celeste ang bag at hinanap ang notebook sa subject na tinutukoy nito. Hindi niya mahanap, may kumuha sa gamit niya. See? Wala maipasa ang kapatid ko. Look, I'm sorry if I did it. But it's all Celeste's fault really. Celeste, let's go. Mag-usap tayo sa office. Jonas, follow us. Utos ng guro. Napagalitan si Celeste bilang mastermind sa nangyari. Kahit pa wala siyang kaide-ideya sa naganap. Pag-uwi ng bahay, isusumbong niya si Jonas. What do you mean you didn't do it? Sabi nga ng kuya mo, ikaw ang nag-utos. Are you saying Jonas is a liar, Celeste? Singhal ni Madeline. May pinagkwentuhan ka bang iba? Hala po. Pero totoo mama, di ako nag-utos kay kuya. Inilabas si Jonas sa notebook niya sa bag nito at ngumisi. Thanks to your assignment. May nasubmit ako. Kung di lang madamat ang gagong yan, di ko naman gagamitin notebook mo eh. Hindi nadala ng suntok ko, sumbongero naman. Ma, tignan niyo, tama ako, siya may kasalanan. Nagalit si Celeste. Dahil sa ginawa ni Jonas, may warning na siya sa guidance office. Hindi niya maintindihan kung bakit ba walang halaga ang ginawang panununtok ni Jonas. At parang mas mabigat pa ang parusang natanggap niya kesa dito. Celeste, gusto mo ba masuspend ang kuya mo? Isa pa malinaw ang lahat. Ikaw ang nagutos. Kahit ano sabihin mo, walang maniniwala sa'yo sa classroom. You should shut up. Hindi makapaniwala si Celeste. Pa, di niyo po ba pagagalitan si kuya? Why would they do that? Maarting tanong ng binata. Celeste, natural lang sa mga lalaki ang ganon. Boys will be boys, kaya laging may kasuntukan. Ang hindi maganda yung pagiging manipulative mo. Huwag mong siraan si Jonas sa iba. Namewang si Madeline at umiling sa kanya. You're disappointing me again, Celeste. Sinabi ko na noon pa, stop with the questions. Huwag kang sumagot-sagot sa amin na mama mo. Hindi ko nagugustuhan yung ugali mo, Celeste. Dagdag pa ni Bernard. Napayuko na lamang siya ulit dahil mukhang wala silang balak pakinggan ang kanyang side. Pasensya na po, Mapa, hindi na po mauulit. Come on, Mom. Magapunan na tayo. Ayan ni Jonas na agad sinunod ng mga magulang nila. Kinagabihan, binisita siya ng ama sa silid. Here. Sa'yo na tong cellphone ng mama mo. You can still use it kahit may konting gasgas. Are you happy? Tinanggap niya ang phone at nakitang may gasgas ito sa gilid. Gayon pa man, gumagana pa. Salamat po, Papa. You're welcome. Mabuti yung ginawa mo para kay Jonas. You know he's a problematic child. Hanggat maaari sana, tulungan mo kami ng mama mo na bantayan siya. Masasaktan kami kapag may nangyaring masama sa kuya mo. Do you understand? Opo, Papa. Sa susunod di ko nakukontrahin ang sasabihin niya. Good. Next week may event. Kailangang sumama kayong dalawa. Just well and don't talk to anyone. Kuha mo? Yes po, Papa. Umupo sa tabi niya si Bernard at hinawakan ang kanyang buhok. Dalaga ka na talaga ah. Sumakto naman ba yung pinamili namin bra sa'yo? Ako ang namili nun. Kasya po. Maraming salamat kasi naalala niyo akong bilhan nito pa. Then, let me see. Titignan ko kung kasya ba sa'yo. Iangat mo ang dress, sweetie. Malumanay na sabi ni Bernard. Agad bumangon si Celeste at nagtatakbo papunta ng banyo. Hindi po pwede, Papa. Fine. Huwag mong banggitin kay mama mo ang tungkol dito ah. Baka madismaya na naman siya sa'yo. Ayaw natin mangyari yun. Sakitin si Madeline. Anong gagawin natin kapag inatake siya? Hindi siya makasagot dulot ng matinding gulat. Paulit-ulit na sinasabi sa kanya sa bahay ampunan na wag niyang ipapakita sa kahit sino ang kanyang katawan. Kahit pa sa tatay niyang si Bernard, hindi siya komportable. Kanino kaya niya pwedeng ipagsabi ang nangyari? Lumipas ang ilang linggo saka lumapit siya kay Zayden. Sinabi niya ang lahat dito kahit pa nagkukunwari itong tulog sa lilim ng puno. Naiyak pa si Celeste habang kinukwento ang karanasan sa bahay. Ba't di ka tumatakas?
Maglihas ka, ganun. Baliw ka ba? Matagal ko hinintay na magkaroon ng magulang. Marami nagsabi na swerte ako, totoo yun. Ang gara ng kwarto ko, nakakakain ng masarap na pagkain, tapos nakakasama ko pa yung mga magulang ko, tapos minsan nakakapunta pa ako ng party gaya ng isang araw. Those are just material things. Well, dahil ka sa hirap kaya kontento ka na sa ganyan. Di mo ba napapansin? Ikaw ang tagasalo ng mga kasalanan ni Jonas. Hindi naman ako napapahamak, Zayden. Hindi pa. Malaki ang posibilidad na lumaki ang ulo ng kuya mo. He's spoiled. Saan pa ba papunta yan? Ang negative mo naman sa kuya ko. Huwag kang mag-alala, oras na makagraduate ako with highest honor. Ako na ang magiging paborito ni na mama. Napangiti si Zayden. You know what? I wish you'll achieve that. Masipag ka mag-aral. I like that about you. Kiming nag-smile si Celeste at sinagutan niya ang assignment sa tabi ng lalaki. Mas komportable siya sa tabi ni Zayden kesa sa mismong kuya niya. Nasira ang pangarap niya makapagtapos ng may parangal dahil sa isang malaking kasinungalingan. Nakita niya binulsa ni Jonas ang isang mamahaling relo bago natulog sa klase. Laking gulat ng lahat nung maglabas ng warning ang buong eskwela dahil ninakaw umano ang Rolex ng kanilang guro. Hinahalog ko ang bawat klase para sa nawawalang alahas. Buisit, pinahanap agad. Narinig niyang bulong ni Jonas sa kanyang tabi. Ano na naman ginawa mo? Nothing, Celeste. Just shut up. Pinatayo silang lahat at inisa-isang kapkapan. Kahit ang sapatos hindi pinalagpas. Pinanood niya ang nauna. Noong siya na ang kapkapan, agad na nahulog mula sa kanyang bag ang mamahaling relo. Celeste, what the? Bulalas ni Jonas. Ba't mo ninakaw ang relo ni Teacher Jane? Hindi ako ang kumuha. Jonas, ano ba? Ma'am, may naunang offenses na po siya. I think siya talaga yung kumuha niya sa faculty niyo. Sabi ng isang babae. Ba't ko naman nanakawan ang relo ni Teacher Jane? Hindi ko naman kailangan yan, Jonas. Sabihin mo yung totoo. You're lying, Celeste. Paano di mo kakailanganin? Alam ng lahat na lahat ng gamit mo sira. Your phone has cracks. Yung shirt mo, under that skirt, paulit-ulit na lang. Para bang dalawa lang ang meron ka kaya pinagpapalit-palit mo kapag tuyo na ang isa. Saad naman ni Jonas. Sawa na kami makita yan sa locker mo kapag nagbibihis tayo for PE. Lastly, you don't have enough food. And money for that. Ikaw lang dito yung can't afford na kumain sa kantin kaya nagdadala lagi ng baon. Cut the act. Alam namin dito lahat nagipit ka. How come you're Jonas' sister? Litanya pa ng isa niyang kaklase. Agad na sumalo sa usapan na magaling ang kuya. Mom and dad limit her spending. Tinuturuan siya magtipid kasi medyo spoiled siya. As what they've said, marami offenses ang kapatid ko. Teacher, I'm sorry po kung ninakaw niya ang relo niyo. Hindi makapaniwala si Celeste. Sinugod niya si Jonas at pinagsusuntok ito. Bawiin mo yan sinabi mo, ikaw ang kumuha nun, hindi ako. See? She's hurting me, baliw na siya. Inawat sila ng mga kaklase at sa ilang minuto lang lumipas dumating ang kanilang mga magulang. Mama, hindi ko po ninakaw yung relo. Si Jonas po talaga yon. Manahimik ka nga, Celeste. Si Jonas na naman. Gagawin mo talagang tagasalo na sisi mo si kuya mo? Dahil ang bunso ka, pinapahiya mo kami? Sasagot pa sana si Celeste nang sanggahin siya ng ina gamit ang malakas na sampal. You? Be quiet! I'm sorry, Teacher Jane. Wala po bang CCTV ang faculty niyo? Maybe that way we can prove na hindi si Jonas, si Celeste ang gumawa nun. Tanong ng kanilang ama. We usually don't need it, sir. Hindi pa kami nagkaroon ng problema gaya nito. Our students came from wealthy family. Kaya hindi nila kailangan magnakaw. Oh. Nakahinga ng maluwag si Bernard. Kung ganun wala tayong magagawa. You have to understand. Kahanap lang namin kay sila sa bayampunan. Hindi naman namin inasahan na magiging ganito siya. Anong decision ng school, ma'am? Considering her offenses, kailangan na po namin siyang i-kick out sa school na to. I'm sure you and your wife would understand, right? Tumango ang mag-asawa. Sige po, tatanggapin namin ang desisyon ng board. Nabingi si Celeste dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang ina't ama. Paano nila nakuhang sabihin yon sa harap ng lahat? Tinakpan niya ang muka habang paalis sila sa eskwela. Sumama si Jonas sa kanila at umupo sa tabi niya. Mom, Dad, gusto kong dagdagan yung allowance ko. Yes. Just don't do it again, Jonas. Huminga ng malalim si Madeline at di na muling nagsalita. Napaiyak ng malakas si Celeste.
Umirap lamang ang binata, samantala'y wala namang reaksyon ng kanilang mga magulang. Mas lalo siyang nadismaya. Alam nito na hindi siya ang kumuha ng relo, pero alang-alang kay Jonas naging panakiputa si Celeste. Pagdating ng gabi pinuntahan siya ni Madeline. May dala itong maraming shopping bags at alahas. Iha, look, pinili ko ang mga ito para sa'yo. Ma, di na po ba ako makakapag-aral ulit? Why are you worrying about that? Diba dapat masaya ka kasi ibig sabihin nito? Kami na ni Papa mo ang kasama mo araw-araw? I will bring you during my meetings. Mamamasyal tayo. Di ka na magpapakahirap sa school. Talaga po, pwede yun, Ma? Oo naman. Look, yun na tong dress. Bags at jewelry. Salamat. At hindi mo binigo si Mama kanina. Niyakap siya ng inasabay haplos sa kanyang buhok. Pero napahiya pa rin po yung pamilya natin, Mama. Bakit naman tayo mapapahiya? Ikaw lang si Les. Limot mo na ba na lumaki ka sa bahay ampunan? It's just normal na magkamali ka kasi. Hindi ka naman sa amin nagkawisyo. Sagot nito sa malumanay na boses. Somehow, this is all what you have to do. Ano ba naman ang saglit na hiya, di ba? Jonas will continue the family business. Tapos ikaw magpapakasaya ka na lang sa magiging income natin. Sinilip ni Celeste ang laman ng paper bag. Ma, hindi ko po size ang dress na to, malaki po to sa akin. Well, you're still growing. May susuot mo pa naman yan kapag malaki ka na. Itago mo, alright? Salamat po, Ma. You're welcome, Celeste. At gaya na nakasanayan, limot na ang ginawa nitong pambabaliwala sa kanya kanina. Ayaw niyang madisappoint ang ina. Kahit ano man ang kasalanan nito, magkadugo sila. Hindi niya pwedeng pabayaan si Jonas. Lumipas ang maraming taon. Anong ginawa niya? No, that's impossible, Mare. My son is loyal to your daughter. Baka nagsisinungaling lang ang babaeng yon. We will conduct a DNA test. Hindi kay Jonas ang batang yon. Pinakinggan ni Celeste ang ina sa baba. Mamaya may meeting ito ng 2:00. Kailangan niyang ayusin ang mga dadalhin nito. Yes, Doc. Hello. I need a new DNA result. I will send you the details. Alam ko hindi kay Jonas ang batang yan. But just to make sure, ilagay niyo na negative ang result. Thank you. Huling sabi ng kanyang ina bago ito umakyat. Celeste, nakapagligpit ka na ba? I don't need it anymore. Ibalik mo na yan sa mga pwesto. The meeting was cancelled. Okay, Ma. Pumunta siya ng silid para matulog ng maaga. Nagising siya sa pagyugyug ni Madeline. Iha, wake up, tara na. Kailangan tayo ng kuya mo. Ano nangyari, Ma? Just get up, Celeste. Pinasakay siya sa isang itim na kotse. Napakabilis ng pagpapatakbo ni Madeline. Kulang na lang itulak siya nito palabas nung makarating sila. Isuot mo to. Tinanggap niya ang jacket na binigay nito. Kinaladkad siya ng ama hanggang makapasok sila sa isang eskinita. Pa, it's here. May tinapon itong bagay na agad sinalo ni Celeste bilang instant reaction. Nahiwa ang daliri niya dahil isa palang kutsilyo ang init siya ni Jonas. Hinawakan niya ang handle at sinuri ang likidong nakabalot dito. Pa, paano to? Celeste, puntahan mo si Zayden. Nasugatan siya. May kaaway kami kanina kaso nakatakas. Sagot ni Jonas. Sinilip niya ang isang sulok at nakita ang sapatos ng lalaki. Gumagalaw pa ito ng bahagya. Pa, nandito siya. Pa, dito po. Nakita niya ang kalunos-lunos na sinapit ni Zayden. Umaapaw ang dugo sa dibdib nito at kahit sa bibig umaagos din ang pulang likido. Zayden, darating yung tulong. Ililigtas ka namin, Zayden. Papakibilisan po, naubusan na siya ng dugo. Diyos ko! Pilit inabot ni Zayden ang kanyang pisngi. Hindi niya napansin ang pagdaloy ng mga luha. Ang inaalala niya yung binatang ito. Zayden, teka lang. Hanapin ko sila, Papa. Tumakbo siya palabas. Saktong inilawan ng flashlight ang kanyang muka. Dapa! Ibaba mo yung armas! Anong ibig sabihin nito? Agad tinulungan ng medic si Zayden. Samantalang siya naman pinusasan at pinapasok sa police car. Teka lang ho! Inosente ho ako! Huli ka na sa akto. Nagmamaang-maangan ka pa. Sa presinto ka na magpaliwanag, miss. Hindi maubos ang pag-iyak ni Celeste. Nag-aalala siya para kay Zayden. At hanggang ngayon, hindi niya pa rin lubos na mapaniwala ang pinagkaisahan ulit siya ng magulang para kay Jonas. Inosente ho ako, sir. Sir, pakiusap naman po. Gusto ko makausap yung mga magulang ko, please. Miss,
Magsasampa ng kaso ang pamilya ng biktima. Nahuli ka sa akto tapos ang fingerprint mo nasa mismong handle ng kutsinong ginamit. Hindi mo may iwasan to gamit lang ang luha. Talagang doon mo pa tinira ang biktima kasi walang CCTV? Pasensya ka na lang, may nakatimbre sa amin sa ginawa mo. Sino po? Yung mismong kapatid mo. Buti na lang at pumanig siya sa tama. Hindi ka pinagtakpan porque babae ka. Naungkat namin sa investigasyon ng mga offenses mo sa eskwela ang pinasukan mo nun. Alam namin na imposibleng inosente ka. Ang judge na ang bahala sa'yo. Nanlamig ang sikmura ni Celeste. Kumapit siya sa rehas at nanginginig na yung muko. Si Zayden, ano nangyari sa kanya? Comatose siya. Sa labis-labis na kawalan ng dugo. Kung na-delay pa siya ng konti, baka pinaglalamayan ng pamilya niya ngayon. Nilungkot ka ba kasi hindi siya natuluyan, ha? Maangas na tanong ng pulis. Hindi po masaya ako na kahit pa paano may chance na magising siya. Natigilan ang mama at tinignan siya ng matagal. Kinalaunan tumayo ito para magkape at di na siya pinansin ulit. Paupong dumaos na si Celeste. Nagtakip na muka. Hindi matagalan ang baho ng kulungan at nasasaktan siya sa mga nangyayari. Sa pagtagal, ang kirot ay napalitan ng galit. Naikwento niya sa mga kasamahan na nangyari. At lahat sila'y nanindigan na hindi siya anak ng pamilya Del Rosario. Walang ina na kaya ipagpalit ang anak sa isa. Hanggat maaari gugustuhin itong iligtas pareho. Pero sa lagay ni Madeline, walang pag-aalinlangan kung itapon ito si Celeste alang-alang kay Jonas. Ang linggo ay nagtagal ng halos 3 buwan. Kung kailan nagbanhid na ang puso at isip ni Celeste, saka naman may dumalaw sa kanya sa piitan. Hi Celeste. Humagulhol siya sa harap nito. Zayden, hindi ako yung sumaksak sa'yo. Maniwala ka naman, oh. Lumuhod na si Celeste para magmakaawa. Agad siyang pinatayo ng lalaki. Iniwas nito ang tingin na para bang hindi kayang makita ang kanyang sitwasyon. Tumayo ka. We're already working on the case. Iuurong ng mga magulang ko yan. Stand up please, tahan na. Si Jonas ang may gawa. Gabi-gabi kong inaalala yung nangyari nung araw na yun, Zayden. Jacket niya yung pinasuot nila sa akin. Yung kutsilyo siya yung nagbigay sa akin. Alam ko. Nakipagkita siya sa akin. Kasi may nalaman ako tungkol sa pamilya niyo. Ano yun? Well, it was not meant for my ears. Hindi alam ni Bernard na kasama ako ni Dad sa meeting. Tinanong siya ni Dad kung anong balak nila sa'yo. Hindi ka nakapagtapos. You're 27 years old. At sumusunod ka lang kay Madeline na para bang personal assistant niya. Do you have money under your name? I guess wala. Dad was worried about you. Inabot ni Zayden ang kanyang pisngi bago nagpatuloy. Bernard admitted that you're not his daughter, na may kailang sila ng papeles para palabasing anakan nila. Ang nasa isip nila ay pag-aampon, pero napakahaba ng proseso nun. Kesa pagbawi sa'yo, kung sakaling anakan nila, gusto nilang maiuwi ka agad. They've always wanted a daughter after Jonas, pero hindi sila pinalad. Kung ganon, ba't ganito yung trato nila sa akin? Tanggap ko na hindi nila ako anak, ramdam ko naman yun noon pa eh, dati nagbubulag-bulagan ako, iniisip ko, na kapag nagsikap ako, magiging paborito na rin nila ako, pero wala, hindi ko maintindihan, Zayden. Kung ginusto nila ako ampunin, ba't ganito? Celeste, hindi ka nila tunay na anak. At the end of the day, your relationship to them all boils down to your borrowed surname. Kung nasa kapahamakan si Jonas, di sila magdadalawang isip na gawin kang panangga kasi hindi ka nila mahal. Mahalaga ka lang kasi may pakinabang ka, wala nang iba. Naubos ang natitirang lakas ni Celeste nung araw na yon. Wala siyang ibang makapitan kundi ang sarili, hanggang sa makalaya siya sa kulungan. Makalipas ang ilang araw na kalabas siya, ang tanging sumundo sa kanya ay si Zayden. What's your plan, Celeste? Tanong nito habang nakahawak ng bahagya sa dibdib. Pinahinto niya ang lalaki para siya na magmaneho ng sasakyan. Patingin ako ng sugat mo, Zayden. 3 stab wounds. One was dangerously close to my heart. Huli ko naalala mo ka, Celeste. Akala ko talaga, tinatawag na ako ng anghel na makita kita. Wow, the legendary Zayden, nagagandahan sa mukha ko. Aba, magwawala mga babae mo niyan. Please, wag mo ko itulad kay Jonas. That man has 3 daughters. Lahat tinatanggi niya at ayaw akuin. He's hiding behind fake negative DNA results. Pati yan, alam mo. Oo naman, Celeste wants you. Nung sinabi ko sa kanya na alam ko ang sikreto ng pamilya niyo, nakipagkita siya sa akin. Nagkunwari siyang walang idea sa nangyari.
I believed him. Di ako nakapaghanda nung bigla niya na lang ako saksakin. The place was dark. I should have known. Huli niyang sinabi wag daw ako lumapit sa'yo. Kinilabutan siya sa narinig. Parehong-pareho sila ni Papa. Pinagbabawalan nila ako magkaroon ng boyfriend. Kung hindi, matagal na sana kitang inad sa lahat ng social media accounts mo. Napangiti si Zayden. Huwag ka muna magsalita ng ganyan. Masakit sa dibdib kapag malakas ang tibok ng puso ko. Huminto sila sa bahay nito at doon siya nagpalipas ng gabi. Tinanong niya si Zayden kung anong pwede niyang gawin. You can pretend, as if you don't do anything. Sabayan mo muna sila habang naghahanap ka ng pwedeng panlaban sa kanila. Lumapit siya sa lalaki at inabot ang damit na suot nito. Alam mo, ginamit din ang rason ng bahay ampunan kung paano lumaki raw ako na pariwara at bayolente. Ang dami nilang sinabi na para bang ayos lang kahit hindi. Nung bata pa ako, paniwalang-paniwala ako sa bawat arte ni Madeline. Gusto ko lang naman na mahalin din ako Zayden. I can do that for you. I'm sorry, absent ako noong araw na ma-expel ka. Nagkasakit ako. Humiga si Celeste sa tabi nito at yumakap ng mahigpit. Ang lungkot sa kulungan, Zayden. If you only knew. Natatawang saad niya, pero puno ng pait. Pakiramdam ko mababaliw ako. Paulit-ulit ang ginagawa araw-araw, wala ibang pwedeng pagkaabalahan, kundi mag-isip ng mag-isip. Do you ever think of me, Celeste? Araw-araw. Nagdadasal ako lagi na sana magising ka. Gusto ko makita na buhay ka, masaya at nakangiti. Iisipin ko pala na baka hindi na kita makausap ulit, nasasakal ako. Well, if you'll have me, in the future walang araw o gabi na hindi tayo magkikita. Huwag ka lang manawa sa akin, Celeste. I would love that. Paano? Iha-hire mo ako na personal assistant mo? Lumapit ang binata at ngumiti sa kanya. Gusto ko tayong ligawan, Celeste. Would you allow me? Oo naman. Gusto ko nga maging tayo na agad Silly. Hindi pwede. I have to show you how much I care. Gusto ko rin ipakita sa lahat kung gaano kita kamahal. You wanted to be loved. Gusto naman kita ipagmalaki. Please. Napaluha si Celeste. Hinilig niya ang ulo sa balikat ni Zayden at natulog ng mahimbing. Nakakabingi ang katahimikan sa bahay ng mga Del Rosario sa kanyang pagbabalik. Nakaupo si Celeste sa sofa at naghihintay sa pagbabalik ni Madeline at Bernard mula sa meeting. Si Jonas hindi pa nakakauwi mula sa buong gabing pagpa-party. Siya lang at iilang katulong ang nasa loob ng tahanan. Bumukas sa wakas ang pinto at pumasok si Madeline. Celeste, nakauwi ka na pala. Kahapon ang release date mo. Ba't di ka dito dumiretso? Pinag-alala mo kami ng papa mo. Ma, namiss ko po kayo. Agad siyang yumakap dito. Pa, ba't di niyo ako dinalaw? Matagal ako nakulong sa piitan, hindi niyo ba ako naalala? Well, alam mo naman kung ano nangyari. Kapag bumisita kami, ano nalang sasabihin ng mga tao? Na kinukonsinti ka namin? Iha, please understand. Tama naman ang papa mo, Iha. Anyway, nakakain ka na ba? Ba't ito ang suot mo? Magpalit ka. Use the dress I bought you. Sige po, ma. Anyway, ngayon nakabalik ka na. Pwede ka na ulit sumama sa akin kapag may meeting. Pinapatawad na kita. Sasabihin natin sa lahat na nagkamali lang ng bintang si Zayden. Kaya pinalabas ka nila agad. Ngumiti si Madeline sabay hawis sa kanyang buhok. Sige, umakyat ka na. Kinagabihan, pumasok si Bernard sa kanyang silid. Habang siya'y nagtutuyo ng buhok. Iha, ba't di man lang kayo kumatok? Di ba nakalaki ang pinto? Ano bang problema? Ay anak naman kita. Hindi naman ako gagawa ng masama. Actually, I just want to surprise you. Tignan mo ito. Ito ang property na ibibigay ko sa'yo. This is yours now. Tignan mo, nandiyan ang pangalan mo, Celeste. Iwan niyo na lang dyan. Babasahin ko mamaya. Lumapit si Bernard para hawakan ang kanyang pisngi. Umatras siya at dinampot ang gunting na nasa mesa. Kagagaling ko lang ng kulungan. Ayoko na hinahawakan mo ko. Oh, come on, sweetheart. Kahit isang yakap lang, namimiss kita. Nagsuot ka ba ng underwear? Oras na para matulog. Ayos lang kahit wala na. Pakiusap, umalis na kayo! Sigaw niya ng malakas. Nagmamadaling pumasok ng silid si Madeline. What's happening? Wala naman, dear. Itong si Celeste nag-iinarte. I was just talking to her.
Ba't ka ba nagsusuot ng shorts sa harapan ng papa mo, ha? That's not proper. Magsuot ka nga ng pajama. Okay po, ma. Sorry po. Saad ni Celeste at huminga ng malalim at ngumiti. Tara na, Bernard. Binigay mo na ba sa kanya ang lupa? Yes. It's there on her table. Good. Let's leave. Pinanood ni Celeste ang pag-alis ng dalawa. Tinulak niya ang cabinet at tinakpan ng pinto. Di siya makatulog. Kaya ka-text si Zayden hanggang siya'y antukin. Kinabukasan, isinama siya ni Madeline sa isang pribadong meeting. Pumasok sila sa isang tagong pub. Nagtagal sila doon hanggang sa pumatakang hapon. Bago umalis, ang huling baso ng inumin ng babae, nilagyan niya ng pampatulog. Binigay ito ni Zayden kung sakali mang pakialaman siya ng pamilyang ito. Gumana ang gamot nung nasa biyahe na sila. Gumulong ang ulo ni Madeline at bumangga sa bintana ng kotse. Hindi pwede to. Mahaba pa ang biyahe. Baka magka-stiff neck si Mama. Tayo pa mapagalitan. Pwede pa magpahinga muna tayo sa isang inn? Maliliit ang mga inn dito, Celeste. Ayos lang. Sigurado ako mas matutuwa si Mama kapag nakapagpahinga siya. Wala naman siyang schedule ngayon eh. Sige, dito na lang. Huminto sila sa isang establishmento. Agad na bumaba si Celeste upang igiya ang driver. Ito talagang si Mama parang patay kong matulog. Huwag ka maingay. Baka magising yan, Celeste. Nagwawala pa naman to kapag bagong gising. Sobrang maldita. Nag-book sila ng isang silid at agad inihiga ang ginang doon. Kuya, isang kwarto lang po ang kaya kong bayaran. Di ko kasi alam ang pinang-ATM ni Mama eh. Ayos lang. Ganito. Kapag nagising siya, tawagan mo na lang ako agad. Ayos ba? Doon lang ako sa malapit na mall. May pinapabili sa akin si Mrs. eh. Sige po, salamat. Matapos masigurong walang CCTV ang lugar, agad niyang pinuntahan ng pulubing na daanan malapit sa inn. Manong, may mga kasama po ba kayo? Oo, bakit? Yung mama ko po may emergency. Kayo po kasi ang nasa malapit. Patawag na rin po yung mga kasama niyo. Talaga? Sige, teka lang. Asar na tinignan ni Celeste ang relo at hinintay ang mga kasamahan ng mamang kinausap niya kanina. Makalipas ng ilang minuto, may 5 kalalakihan ang lumitaw. Sinuot niya ang kapat sinenyasa ng mga ito na sumunod. Pinagpasapasahan nila sa paglanghap ang rugby na nakalagay sa bote ng soft drinks. Sinaway niya ang mga ito na itago ang bote bago pumunta sa silid ni Madeline. Malungkot ang mama ko kasi hindi siya kayang pasayahin ni Papa. Matagal na mula nang huli sila magkasama sa kama. Kaya kung pagbibigyan niya siya, aambunan ko kayo ng tig-1,000 piso. Wika ni Celeste. Sigurado ka ba, miss? Kasi halos lahat kami may tulo. Ayos lang ba? Mahilig ang mama ko dyan. Matamis siyang umiti. Pumasok na sa silid ang mga kalalakihan. Siya naman nagbantay sa pinto. Narinig niya ang ingay sa loob, pero hindi siya nag-alala na baka magising si Madeline sa gitna. Dinamihan niya ang gamot na hinalo sa alak nito. Gusto niyang maawa. Sa totoo lang, sinayang ni Madeline ang ligpas kalahati ng buhay niya. Pinaasa siya nito sa wala. Kundi nagising si Zayden, habang buhay siyang magbabayad para sa kasalanan ng anak nito si Jonas. Si Madeline ang gumising sa kanya at paulit-ulit na inuto. Gagamitin ngayon tapos mamaya bibigyan ng silang gamit na dapat pa niyang ipagpasalamat. Ngayong may malay na siya sa katotohanan, hindi niya titirhan ng kahit konting dignidad ang babaeng to. Matapos ng ilang minuto, agad ding natapos ang mga kalalakihan. Binayaran niya mga ito pagkatapos, nilinisan ang katawan ni Madeline habang kausap si Zayden sa kabilang linya. Zayden, may kilala ka bang nagre-rescue sa mga palaboy-laboy sa kalsada? Dito malapit sa Sweet Villa. May papadampot sana ako sa'yo. Sayang kasi, mabait sila sa akin tapos wala silang permanenteng matitirhan. Baka pwede mo akong tulungan. How did you get in touch with them? Secret. Malambing na sagot niya. I miss you, Zayden. Fine, I will help. Kailan kita pwedeng dalawin, Celeste? Because I miss you too. Ngayon lang ako pinagbawalan ng ganito. I can't even contact you freely. Kailangan hintayin ko pa ang signal mo. Ayoko kasing mahalata. Tinapos niya ang gawain bago nag-inat. Ang masasabi ko lang, see you soon. Pinatay na Celeste ang tawag at lumabas ng silid. Nag-iwan siya ng malaking tip sa receptionist bago ito tinignan ng mariin sa mata. Tumango ng bahagya ang babae kaya kampante siyang umalis.
Makalipas ng 3 oras, tinawagan siya ni Madeline. Celeste, where the hell are you? Nasaan ang driver? Tara na, gusto ko na umuwi. Nasa coffee shop ako, ma. Tinapos ko yung proposal ninyo para sa susunod. Kamusta ang pahinga niyo? I feel great. Mahaba-haba ang tulog ko. It's just that mabaho ito na piling yung inn. I hate it. Nasa labas na ako. Just be quick. Isinara niya ang laptop at tinawagan ng driver bago bumalik kay Madeline. Nakayakap ito sa sarili at mukhang bagong ligo lang. Tara na. Maliligo ako ulit sa bahay. Ang dumi ng shower nila. Sige po. Sa pagdating ng driver, naging tahimik ang biyahe. Mukhang masakit ang ulo ng ginang dahil panay ang hilot nito sa sentido. Naparami ata ako ng inom, Celeste. Then ma, sa susunod wag na kayong uminom ng alak. Juice na lang. Nag-aalala ako para sa inyo eh. Thank you, Celeste. Anyway, umuwi na ba si Jonas? Hindi pa, ma. Mukhang mamaya pa siya uuwi. Good, para makapag-family dinner tayo. Hindi matigil ang ngisi ni Jonas nung magkita sila ulit. Hindi niya naman ito matingnan ng matagal sa takot na baka siya naman ngayon ang makasaksak ng tao dahil sa galit. Naging tensyonado ang hapunan. Pero ang totoong problema, nagsimula lang ng oras na para matulog. Pinuntahan siya ni Jonas. Hey, may deal ba kayo ng Zayden na yun? Ha? Anong deal ang pinagsasabi mo? Well, pinalabas ka niya. Siguro kapalit ang company secrets, pinalabas ka niya. O baka sumasaw-saw siya sa'yo every now and then. Kapalit ang paglaya mo. Natawa siya. Malayong mangyari ang huli. Alam mo kung bakit? Ako pa magbabayad para mahawakan siya. That's a lie. Noon pa man alam ko na may something talaga sa gagong yun eh. Nung makikout ka, siya nagpakalat na na-setup ka lang at ako may gawa. He got the hots for you. Kaso mukhang tayo talaga nababagay para sa isa't isa. Tumayo si Celeste at kinuha ang gunting sa mesa. Natawa na lang si Jonas sa kanya. Think of it, Celeste. Kahit anong tulak ko sa'yo palayo, bumabalik ka sa akin. Nakulong ka na pero heto ka. Forever, under my firm hold. Ikakasal ka kung kailan ko gusto. Masasaktan ka kapag iuutos ko at bibigay ka kapag pinilit ko. Akala mo ba talaga walang karma, Jonas? Yes. Look at me. I'm untouchable. Sino pipigil sa akin? Dumungaw sa pinto si Madeline at tinawag ang binata. Jonas, ba't ka nandito? Return to your room. Sumulyap sa kanya ang lalaki bago umalis. Ang ginang naman umiling. Sinabi ko na huwag kang mag-shorts kapag matutulog. Use the damn pajama. Naghahanap ka rin ng atensyon eh. Lumapit siya rito at malakas na sinipa pasara ang pinto. Nilock niya ito sabay tulak ng cabinet para walang makapasok. Naligo siya para ikalma ang isip at puso. Nag-isip siya sa kanyang susunod na hakbang. Kailangan niyang alisin ang kredibilidad ni Bernard. Kinabukasan maaga siyang umalis para bumisita sa bahay ampunan. Hinanap niya ang sariling record doon. Mukhang di ka masaya, iha. Sabi ng isang madre. Ano bang nangyari? Nakapasok ang demonyo sa bahay ampunan, sister. Tinangay nila ang isa sa mga anghel niyo at inabuso. Ngayon lang siya nakawala sa hawla para lumipad. Kung ganon, dapat protektahan niya ang sarili. Dapat hindi na siya magagapos ulit. Hinawakan ng matanda ang kanyang noo. Mag-iingat ka, anak. Opo, sister. Matapos yun, pumunta siya ng supermarket para mamili. Sa kanyang pag-uwi, nakita niyang pabalik-balik si Bernard sa sala ng bahay. Dok, humanap ka ng paraan. Basta hindi anak ni Jonas ang batang yan. Gawin mo negative ang result. Magbabayad ako kahit magkano. Sigaw nito. Iniwan niya ang pinamili sa mga katulong at dali-daling pumunta ng silid. Tiningnan niya ang kopya ng papel na nahandle niya nito nakaraang taon at nahanap ang pangalan ng klinik na humawak sa DNA test para sa mga batang tinakbuhan ni Jonas. Tinawagan niya si Zayden. Busy ka ba? Pwede ba tayo magkita? Ako busy? Ngayon hindi na. Where do you want me? Sa bahay mo. Gusto sana kitang yakapin. On the way na ako. Ipagluluto kita ng lunch. Dinala ni Celeste ang kopya ng mga papeles at ng records niya mula bahay ampunan. Akala niya, maiilang si Zayden sa muli nilang pagkikita. Pero laking gulat niya nung bigla siya nitong paulanan ng bulaklak sa mismong entrance ng bahay. Pawisan ang lalaki. Hi, welcome back. Nag-abala ka pa? Napagod ka siguro sa paghahanda. Di naman.
I was excited. First time ko itong gawin. Itinabi ni Celeste sa mga papel at nag-focus sa table for two na inihanda ng lalaki. Magaan ang usapan at hindi ito nag-iba kahit pa isiniwalat niya ang lahat ng ginawa nito mga nakaraang araw. I wish you'll stay here, you know. Hindi mapagkakatiwalaan ang mag-amang yon. Di pa sa ngayon. Huwag ka mag-alala, nag-iingat naman ako eh. Gusto ko mailabas sa mga to sa publiko. Kung ako gagawa, mabilis ako matitrace. Wala akong alam sa ganyan. Baka pwede ikaw na? Sure. Thank you, Celeste. Huwag ka mag-alala, may hinahanda rin ako para kay Jonas. Nagtagal ang kanyang paghihintay dahil kinailangan niya ng paternity test kay Bernard upang mapawalang bisa ang pagbawi nito sa kanya. Makalipas ang ilang linggo saka lang kumalat ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Kahit na nakakadudang DNA clinic na yon, napaimbestigahan. Iha, huwag kang nagpapaniwala sa mga nababasa mo online. Sigurado akong pinupuntirya lang tayo ng mga kalaban natin sa negosyo. Sabi ni Bernard habang umiinom. Nagsipol out ang mga investor natin dahil sa putang inang balitang yun. Huwag niyo na po alalahanin yan. Ang importante nandyan si Mama. Kahit anong mangyari, mag-asawa kayo. Hindi kanya iiwan sa kabila ng problema. Tama ka. Well, ikaw. Ayaw mo bang pasayahin si Papa, Celeste? Tiningnan niya ito sa mata at ngumiti. Alam ko ang totoo ang nakalagay sa nalik na impormasyon, Papa. Hindi niyo ako tunay na anak. Ang totoo, parang inampun niyo lang ako. Huwag kayo mag-alala. Hindi naman ako galit. Kinupkup niyo po ako at pinakain. Bumakas ang gulat sa mukha nito. Basta hindi ka sa publiko at magsasalita, walang problema. Umakyat ito at pumasok sa silid ni Madeline. Tumayo siya sa kasumunod sa matanda. Pinakinggan niya ang kwarto at agad na pangiti nang marinig ang ungol sa loob. Bumaba siya para tawagin ang driver. Pupuntahan niya ang bar na sinabi sa kanya ni Zayden nung huli sila magkita. Maya-maya, pinanood niya sila sa sitwasyon sa dance floor habang nakakandong kay Zayden. Umiinom si Jonas kasama ang mga kaibigan. How bad do you want it to be? Tanong ni Zayden sa kanya. Yun sana hindi siya makakalakad. Dalawang paa? Oo, wala namang magandang destinasyon yung mga paa niya. Mas mainam na mawalan na lang ng silbi kesa magamit sa maling gawain. Kalmadong sabi niya. Where's my watch? Sigaw ni Jonas mula sa baba. Humina ang tugtog at nagtutulakan na ang mga tao. Nung kinalaman namin dyan. I know somebody took it. Mga patay gutom kayo lahat. Hoy, angas mo ah. Lahat kami dito patay gutom? Ngumisi si Jonas sabay tulak sa lalaki. Oh! Kayang-kaya kong bilhin pati yung mga kaluluwa niyo. Mga kutong lupa. Kaya ilabas yun na yung relo ko. Kung ayaw niyo magkagulo. Sumulya pang isa sa mga kaibigan ni Jonas sa taas. Hinintay nito ang pagtango ni Celeste. Utang ay nasabi ilabas niyo eh! Pagwawala ng binata. Tumango siya at mabilis lumipad ng isang bote ng alak papunta sa ulo ni Jonas. Naghalo ang balat sa tinalupan dahil sa isa-isang lumundag ang mga tao para undayan ang suntok ng lalaki sa gitna. Kung may pakilang si Jonas sa paligid, napansin na sana nito na ang buong bar na puno ng mga taong inagrabyado nito noon. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, lahat sila gustong gumanti sa traumang binigay ni Jonas. Gusto ko rin sana siyang suntukin Zayden. Masayang saad niya, no dito ka lang. Baka may maibang DNA mo sa balat niya. Natawa ng malakas si Celeste nung makitang may sumaksak ng tinidor kay Jonas. Kabilaan ang kamay na humihilas sa buhok nito. Kahit gustuhing manlaban, hindi kakayanin ng isa nitong katawan ng bulto ng mga taong hayok sa dugo at paghihigante. Isinama mo na pati yung babaeng tinakbuhan niya? Oo naman. They knew what he did to me. Sa gabing to, iiwan ko siya sa sitwasyong ginawa niya sa akin. I was knocking on heaven's door when he stabbed me. Ngayon, siya naman makikiusap sa demonyo na wag siyang kunin agad. Ginulo ng mga tao ang lugar matapos bugbugin si Jonas. Nagkasundo na silang walang video o kahit anong salita nakakalat. Unang inalerto ng mga kaibigan kuno ni Jonas si Madeline at Bernard. Wala pang 30 minutes, nakarating na sila agad. What the hell is happening? Anong ginawa nila sa anak ko? Tita, may sinubukan po kasi siyang harasin sa banyo. Tas di namin alam na pinagtutulungan na pala siya doon pa lang. Alam niyo naman po to. Buti nga naawat namin sila eh.
Is that so? Tulungan niyo kami. Remove any CCTV footages. Magbabayad tayo kung kinakailangan. My son did not harass anyone. Opo, tito. Umatras si Celeste sa railing at humalik sa pisngi ni Zayden. Tinatawagan nila ako. Di ko lang sinagot. Kailangan ko silang samahan. Alright, I'll drive you there. Natanggap niya ang call ni Madeline. Nung makaalis na ito sa bar. Ma, kagigising ko lang po. Tasan ka ba? Pumunta ka dito sa klinik ni Doc Martin, bilis! Naghintay siya ng ilang minuto bago sumunod lula ng kotse ni Zayden. Ba't kaya doon sila dumiretso? Well, siguro, inisip nila na mapapabilis ang pagpapagamot kay Jonas kung siya lang ang pasyente. Sabagay. Pagkarating sa klinik, siya lang ang bumaba at tumuloy papasok. Aligagang nagtanong si Bernard. Iha, anong blood type mo? A positive po, Papa. Hindi tugma. Ako na, Bernard. This is our son. Kailangan niya ng dugo ko. Sige, sabihan mo na si Doc. Napakunot noo si Celeste. Talaga bang hinintay pa siya ng mga ito para mag-donate ng dugo kay Jonas? Kaya mo to, Madeline, dear. I love you. I love you too, Bernard. Naghintay si Celeste hanggang sa mag-umaga. Sabay silang umuwi ng bahay para magpahinga. Habang nagpapagaling si Jonas, si Madeline naman na nagkasakit. I have to get myself checked. Hindi na maganda itong pakiramdam ko. Sige po, ma. Bagot na naghintay si Celeste, nakatulog siya sa kama at nagising lang nung makarinig ng sigawan. Kanino ko pa ba ito makukuha kundi sa'yo, ha? Ikaw lang ang kasex ko, Bernard. Pinasahan mo ako ng sakit, ano ka ba? Hiyaw ni Madeline habang winawagaybay ang papel na naglalaman ng positive result ng samot-saring sakit. I just gave your son my blood. Pati siya may hawa rin. Ano ka ba? HIV positive ka? Kailan nagsimula? Nagtagis ang bagang ni Bernard. Nagangat ito ng kamay at buong lakas na sinampal si Madeline. Ako pa ang papasahan mo ng siset, tang ina ka, Madeline. Sinasabi ko na nga ba yung pagpunta-punta mo ng pub, matagal mo na ako niloloko, no? Huwag mo ako igaya sa'yo. Alam ko nga na nagdadala ka ng walker sa opisina mo, ikaw ang madumi sa atin, hindi ako. Nagpapacheck ako buwan-buwan. Ikaw lang ang nakasiping ko. Mula na malugi tayo sa kumpanya. Tiniis kita kasi nagtitipid ako sa pambayad ng mga babae. Tapos ito lang, ibabalik mo sa akin, hinayupa ka. Dinamay mo pa kami ni Jonas. Hindi ka na naawa. Lumpur ang anak mo, binigyan mo pa ng sakit. Hinablot ni Bernard ang buhok ni Madeline. Samantalang ang babae kinalmot naman ang lalaki hanggang sa magdugo ang muka at leeg ng asawa. At walang gustong magpatalo. Ang isa'y kunwaring mas malinis pa sa isa. Dumaan siya sa likod at nag-send ng message kay Zayden. Agad siya nitong sinundo. You want some good news? Ano yun? Gising na si Jonas. Sabi ng mga kakilala ko nagwawala raw siya ngayon. Like parents, like son. Komento niya bago sinalaysay ang nangyari kanina. Ano kaya ang reaksyon ni Jonas pag nalaman niyang lahat sila infected? Walang lunas ng sakit na yun sa ngayon. Baka mamulubi sila sa pagpapagamot. Hindi ko rin nakala magkakaroon si Madeline nun. Sa totoo lang gusto ko lang siyang mapahiya. Pero ang lumabas sa result niya. Celeste, I think it's karma. Kundi ako nagising. Habang buhay mong daladala ang sisi sa pagkamatay ko. Ngumiti siya at hinagka ng pisngi ni Zayden habang nasa biyahe. Babalik ka pa ba dun? Hindi na. Ite-text ko na lang sila na ayoko mahawa, kaya di na ako babalik. Pineke nila ang rason ng pagwasakan mula bahay ampunan. Kung ayaw nila mabaliktad, di na dapat nila hahabulin kahit ang anino ko. On to the next page, Celeste. Kumindat si Zayden kaya ginaya niya ito. On to the next chapter, kamo. Tayo lang magkasama simula ngayon. Marahas ang buhay ng tao. Pinaghirap ng problema, pagluluksa, mga sakuna, tagutom at mga sakit. Hindi makatarungan na sinasadya na ibang tao na manggamit at manakit ng kapwa para sa sariling kapakanan. Kaya kung umahon man ang isang biktima para ibalikan na sirang digdidad at bumawi, hindi natin sila masisisi ng buo. Lahat tayo'y hangad lang na lumaban ng patas sa mundong hindi pantay ang trato sa mahina at malakas o sa mayayaman at mahihirap.
Si Celeste ay ehemplo para sa mga taong hangad na makabawi sa kahit anong paraan para makatulog ng mahimbing. Isipin na sa huli, lumaban siya at nanalo. The end.